Oh, grabe, sinubukan niya yung patra niya, oh. Welcome to Balete. Grabe, maulan dito. Welcome to Kalibo, Aklan. Tignan mo tong si Google, kaya hindi mapagkatiwalaan eh. Ayan na yung kakaliwaan ko. Tignan mo, oh. Ang galing, oh, nasa gilid lang natin. Air Asia. Yun guys, ang Boracay sa kabila. Kung napapansin nyo, good morning mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy, and today is our Philippine Loop Adventure Tour, riding day number 12. So all set na tayo at dito tayo magsisimula ngayon sa El Torres Inn dito sa Dumangas. So welcome to Dumangas, Iloilo. Isa sa mga ginagawa ko before ako umalis is mag-check ng ating tire pressure. So ito namang nabili ko sa TikTok na to ay legit. Ayan, 20 PSI na lang siya. Ngayon ko lang ito lalagyan kasi ever since na umalis tayo, hindi ko siya nalagyan. Nito na lang siya nagbawas nung papunta tayo dito sa Iloilo. So ito 35, okay pa rin yung front tire natin. So lagi ko yung chine-check. Mura lang itong nabili ko na tire pressure gauge na to sa TikTok. Mechanical siya. So ngayon ito lumambot. Hindi ko lang sure kung saan ito sumisingaw, pero hindi naman tayo nafa-flat And ang panglagay ko lang sa kanya ito. Wala kasi tayo nung digital inflator kaya itong tire sealer inflator ng Aeropack yung ginagamit ko. So after natin siya malagyan ay balik na siya sa 30 PSI. And then syempre remove excess foam galing sa lata. And then nag-restart na rin tayo ng ating odometer. Nag-picture na rin tayo ng ating starting. 0 na. After nyan, good to go na tayo. Okay, we're good to go. We're an island away from Manila, so i-make sure na natin na may enjoy ko itong island hopping natin. So first stop is Kalibo, Aklan. Okay, let's go. Good morning Dumangas. Walking distance lang yung natuluyan natin dito sa market. Kailangan din pala nating mag-gas and magpadagdag ng hangin kasi 30 lang yung nating nailagay. Kailangan ko mga at least 35 para hindi ganun kalakas yung gasolina natin. Ito. Yeah. Boss, papahangin po. Apo. Likod lang po, 35. Ay, may gauge ako. Walang gauge yan. Konti pa. Thank you po. Malaking bagay din yung nasa magandang tire pressure yung gulong mo every time na bibiyahe ka, kasi yan ang nakadikit sa kalsada eh. So kung okay yung motor mo tapos yung gulong mo hindi mo nalagaan, yan din ang magbibigay ng abala sa'yo. Okay, first gas natin today. Mura dito 56.9. Okay, let's continue. So tignan natin kung anong surprise ang naghihintay sa atin sa daan ngayon.
to Pasig City, right, 20 kilometers. Iloilo City, 29. Ah, grabe, sinubukan niya yung pantra niya, oh. Yan ang mahirap sa mga high speed na small cc, malikot. Pero expert yan, lokal yan dito eh. Una ka na ng konti, may maingay eh. Welcome, Pasig City. Welcome to Capiz. Dito ba yun? Capiz ba yun o Capiz? Welcome to Sigma, the heart of Capiz. Mambusaw, Capiz. Medyo makulimlim ngayon, ano? Maambon. Sana wag umulan ng malakas. Masarap lang yung ganyan panahon ng ride. Hindi sobrang init. Umuulan dito sa Mambusaw. Kapote time. Ayan na, lumakas na. Welcome to Balete. Grabe, maulan dito. Kalibo. Yes, sir. Syempre, magpipicture muna tayo dito. Tatanggal na rin ako ng kapote. Let's go. Welcome to Kalibo, Aklan. Hanggang talaga sa pakiramdam pagka hindi nakakapote. Medyo maaraw-araw dito sa Kalibo. Sana hindi umuulan yung pagsakay natin ng Roro mamaya. Dadaan lang talaga tayo dito. Meron lang tayong bibisitahin, mga tao. Welcome to Kalibo Town proper. Tignan mo tong si Google, kaya hindi mapagkatiwalaan eh. Ayan na yung kakaliwaan ko. Tignan mo, kung saan ako pinadadaan, oh. Boss, okay dito? Okay? Pambihira ka, Google. Pinag-challenge mo pa ako. Ha! Ah! Ang dating bahay itong giniba na ginawang daan, ah. Dead end, dating bahay nga. Buset ka, Google! Yun, nakita ko na. Iglesia ni Cristo, lokal or distrito ng Aklan. Lokal ng Kalibo. Salamat po. Dito tayo ngayon sa Kalibo at ililibo tayo dito sa Gaisano Grand. Gaisano Grand. First time natin mapapasok sa ganitong mall. Mas malaki pa sa SM. Pero totoo isip mo, kalahati lang po yan. Ayan guys, may binili tayo ulit dito. Mag-upgrade tayo ulit ng storage. Kasi yung ating mga pampasalubong naman, alam paglalagyan. Bumili tayo ng mas malaking storage box ulit.
Waterproof, oh, 'di ba? Mas matibay ng kaunti sa bag. Saka syempre mas mura. Okay. Oh, Noel. Salamat ah. Kita na lang po tayo, sir. Kita na lang sa Luzon. Pasabihan mo kay kuya mo kapag papunta na kayo doon. Kahit ako na lang sumundo sa inyo. Sige na, sama ka na. Ayun. Okay. Salamat ah. Okay, bye bye. So 3:05 PM at tayo ay pupunta na ngayon ng Katiklan. 4 PM ang next na larga ng Roro. Sana umabot tayo, no? Ang estimation ko pa naman na ride doon ay 1.5. So kung umabot, hindi umabot. Kung hindi, 1 AM na tayo makakasakay uli. Ayan, 1:29. Alright, let's go. Kahapon, January 19, yun ang huling araw at kasagsagan ng Ati-Atihan Festival dito sa Kalibo, Aklan. So sayang hindi rin natin nakita, para sana na experience natin, ano. Pero nakita naman natin yung doon sa may Kabangkalan, sa may Bacolod, yung sinulog. And then ayon sa mga nakakwentuhan ko kanina, story pala talaga ng mga festival na yan, yung mga sinulog tsaka mga ati-atihan na yan, is ano pala talaga yan, tradition yung mga yan na hindi religion related. Ngayon kasi inadapt na ng religion or ng Catholic ang mga festival na yan, kaya hindi lahat ay nai-experience yung mga festival na yan. Kaya ang gusto ng mga taga Aklano, Aklano is a whole, ano, ibalik yung dati. Kasi supposedly hindi naman daw talaga dapat i-display ang mga rebo-rebolto dyan, ano. Pasensya na kayo ako kasi ay INC, Iglesia ni Cristo. So gusto ng mga taga-Aklano alisin ang, alam nyo na yon, pagdi-display ng mga rebulto sa mga ganyang festival, kasi hindi naman daw talaga yan ang ipinagdidiwang. Ang ati-atihan kasi is originated from mga Aita. Ay no, parang mga costume nga yata ito, oh. Oo nga, mga costume nga. O, diba? Tapos may imahe doon sa gitna ng corona. Yan yung sinasabi nila na supposedly hindi naman daw talaga dapat kasama. Buti na lang din hindi natin naabutan yung festival ngayong araw, kasi talagang matatraffic tayo dito sa Aklan, ano. So diretso na tayo sa may Katiklan Jetty Port at doon tayo lalapag ngayon sa Rojas sa Mindoro. Doon na tayo maghahanap ng tutuluyan. Ito yung isang reason bakit itong 400cc natin yung ating itinakbo sa loop at hindi yung ating Venture 150. Kapag may mga ganitong sitwasyon na hinahabol tayo, nakapagbitaw tayo ng konti sa daan, ano. Pero tingnan nyo si Domo, cruising lang tayo at 113.
Dagat na. Lapit na tayo. 13 kilometers na lang. 2 minutes before 4 PM. Hindi naman agad aalis yun, unless kung talagang punong-puno ang sasakay. Pero sure, kanina pa nagbo-boarding. Welcome to Katiklan. Ito na yung Katiklan Airport sa left side natin. Ayun o, may aeroplano. Oh. Parang ano ba to, pa-take off? Ang galing oh, nasa gilid lang natin. Air Asia. Nice. Wow, ang ganda ng dagat oh. May mga isla-isla. Ang Boracay dito sa Katiklan Port, tanaw na tanaw na. Balita ko may project daw na gagawin dyan, tulay. Mas maganda sana yun ano. Pero mas okay kung hindi pa rin papasok ang mga private na sasakyan dyan, kasi magiging crowded talaga dyan sa Boracay. Yung mga may business ng ano dyan, yung mga nag-service ganyan, mas maganda yun pa rin, para syempre tulong na rin dun sa kanilang community, sa mga lokal na naghahanap buhay ng ano dun, service ganyan. So hanap tayo ng ticketing. 4:09 ano, isang oras pa lang simula nung umalis tayo ng Kalibo. Ano to? Municipality of Malay. Welcome to Katiklan. So sa relo ko ng motor, advance ano, 412, pero dito sa real time natin 403 pa lang pala. Kaya pala madali ako. Okay. Tanong natin kung saan ang ticketing. Sir? Gandang hapon po. Saan po ang ticketing po? Ticketing ng maraming ano po. May mga Starlight, may mga Tugo, Parohas? Buwas, Stoplight, Fast Crab to? Fast Crab, yan no? Fast Crab? Ah, dito. Dito po, tanong lang po kayo. Fast Crab, yan. Salamat po. Dami pala. Yeah. Ay. Sir, gandang hapon. Saan po ang ticketing ano? Saan po ang ticketing? Ticketing na ano, sir? Katiklan to Rojas po. Yes, sir, gilid. Ito pong mga nasa gilid na to. Sige po. Po. Apo. So, ganito ang mangyayari ngayon, guys. Kukuha muna tayo ng ticket sa Coast Guard. Iikot pa tayo ulit doon sa malayo. Ala kasi silang ano no, iisang office lang na nandun lahat ng ano, hiwa-hiwalay sila.
Ito, Starlight Ferries. Andito naman ang Pascat. Andun ang Montenegro sa kabila. Hiwa-hiwalay. Tapos yung sa Coast Guard naman, nandun sa kabilang dulo. Kaya hindi ko malaman kung anong dapat kong unahin. Hindi ako umabot sa 4 PM guys. Kaya ang nangyari yung 8 PM ng Starlight Ferries ang aking ihintayin. Sayang. So pipila naman na tayo ngayon ng ticketing. Bibili na tayo ng ticket. So Starlight Ferry lang yung may kasunod. Kasi yung Montenegro walang tao sa office, at yung isa wala nang biyahe. Last na daw yung 4 PM. At yung fast cut din yata ay wala na, 3 AM na yung kasunod. So doon tayo, Starlight Ferry. Dito naman tayo, customer naman nila tayo. 5:30 mag-o-open yung ticketing dito sa may Starlight. For 8 PM na biyahe yun. Wala pa ako idea sa babayaran. So ngayon naghihintay lang muna tayo. Huwili muna tayo ng coffee dito sa may Cafe Liberica. So mahirap ngayon yung naging sitwasyon ko dito sa Katiklan dahil maraming nag-uuwian galing ng ati-atihan. Yung iba daw ay nagsipuntahan muna, naglibot-libot kaya ang dami talagang napuno. Syempre sabay na rin dyan yung pupunta ng Boracay at uuwi ng Batangas. As in sobrang dami, ubos ang mga ticket. Ayan guys, so may na-meet tayo dito, new friends, Sir Kato. How you doing? And Madam Angie. Madam Angie, yes. Naka sila Moto Guzzi V85 TT. Okay, nice to meet you, Sir Kato. Nice to meet you. Ride safe. Bye, Troy. Madam Angie. Thank you. Yan, okay na guys. 7 PM nung tayo ay makapagpalisting. Nakapag-picture na rin tayo dito. At ngayon ay pipila na tayo sa ating ferry. Dalawa lang sir ang allowed na motor pala dito. Dalawa lang tayo. Oo. Kanina kasi narinig ko dalawang motor. Sabi, dalawa lang motor natin. Oo daw, dalawa lang tayo. Ayan guys, may na-meet din tayong isang tropa dito, si Sir Ernie. Ayan, Paroas din siya ngayon, Mindoro. So dalawa lang kami nakamotor dito sa Starlight Ferry. So hindi na ako mag-iikot ng Mindoro bukas. Didiretsuhin na natin yan. Uwi na tayo tonight kung kakayanin natin Yung sticker. Oo. Ayan, naka-record yan. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Sticker. Yeah, kahuli-huli yung sticker pa tato. Po, sir. Ito yung pinakataas yung 3rd floor economy class. Ayan. At in fairness, ang mga comfort room dito guys, aircon. Tignan nyo ang CR. Air conditioned yan. Stick, diba? At hindi mabaho dahil open. Yun guys, ang Boracay sa kabila. Kung napapansin nyo, yung mga ilaw-ilaw na yan dyan sa kabila, yan ay ang Boracay Island. Sayang, Boracay! Boracay na yan. Imagine, sasakay lang tayo ng maliit na bangka. Boracay na. Kaya mo next time, marami pang time. Mga opisyal at tripulante ng MV Starlight Eagle, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik. Sana po ay magkita tayong muli sa susunod niyo mga paglalakbay. Muli, maraming salamat po.
Ayan guys, so meron tayong big changes ngayon. Asan na yung kasama natin? Saan na exit dito? So instead na magstay tayo dito sa Mindoro ay didiretso na tayo ng Calapan ngayon. At didiretso na tayo ng Batangas. Sakto yan, morning. Ay nakaano na tayo nyan. Nasa Batangas na. Dito ang exit? Talaga? Nasa na si Kuya Ernie? Ayun. Sensya na kuya. Ano? Tara. Sige. Sino mauna? Sige. Buti meron tayong ano, makakasabay. Chichilax lang natin ito. Welcome to Roxas, Mindoro. Sabi naman ni Kuya Ernie, maganda-ganda daw ang daan dito. May mga liku-liku lang daw. Alauna ng madaling araw, no? Pwede na siguro tayong mag high beam. 2 hours and 15 minutes hanggang Calapan. Akala ko kasi Puerto Galera sasakay. Mga 2 hours and 30 yun. Yun lang, hindi ako nakapagpalit ng visor ng ating helmet. So, 4 hours na tulog, 2 hours na drive, tapos 4 hours na tulog uli. Eh, goods na goods talaga tayo nun. Maaga tayo makakarating bukas. So sa riding days natin is maghahati na ito dahil ang mangyayari ngayon dito ay end ng aking time ay 12 sa Roxas, and then magiging 12 na ang starting time ng riding day 12 natin. Yan. Ganun na mangyayari doon. So sabi ni Kuya Ernie, may mga liku-liku daw. Ang ina-expect ko, liku-liku sa bundok. Parang baler naman pala yung pagkakaliko-liko ng kalsada. Let's say ganyan, no? Main road pero 90 degrees. Ayan, ganyan. Ganyan ang liko. Grabe ito, isang stretch, oh. Alam ko problema sa daan. Oh, ganda ng park nila, oh. Meron pang ano, water, mga water pa sa paligid. Welcome to Pinamalayan. Oh, I love Pinamalayan. Ay, yeah. Sir, good evening po. Good morning. Ay, good morning. Sorry. Sir, Pakalapan po. galing. Galing po ng Roxas Port. Okay, ingat sir, ingat. Apo, thank you po. Kasama ko po yan. Sir, good morning. Paano? Ang liit ang sisig. Nagkasabay lang po kami sa barko. Kanina po sa ano, Makahabol, bilis eh. 400 po, sir. Ganda po ng daan dito. Sana sa Luzon din. Thank you po. Maganda yon, may mga checkpoint sa umaga, no? At least may police sa gabi. Tayo naman eh, lumalakad naman tayo ng okay naman. Anyway, shout out po sa kapulisan natin dito sa Pinamalayan. Ayan, maraming salamat po. Pinamalayan, paraiso ng Baghari. Paraiso ng Baghari. Siguro kasi laging naambon dito. Alam naman natin na ang Baghari ay lumalabas lang yan kapag umaambon at may araw. Welcome to Calapan. Tahimik ang Calapan. Alas 3 ng madaling araw ka ba naman nagbumotor dito eh. Calapan City proper, Calapan Port. Sakali may ATM.
Hanap ako ng ATM machine, kuya. Pero wala pa yata dyan. Dito na lang. Okay, let's go. Okay, rekta na tayo sa port. Binigyan lang tayo ng slip doon sa Pipilapan. Tapos diretso na tayo doon. Sa barko na daw babayaran yung ticket. Kaya naman oh. Hindi na dumadaan sa kung saan. So Starlight tayo ulit. Port of Calapan. Apo. Ay, diretso na po. Okay na po, kanina. Umalis lang ako kasi may nalimutan ako doon sa Starlines. Anong barko niyo po? Starlight. Opo. Ticket na po, wala pa. Meron na po, nakapagbayad na po ako dito ng 65 kanina. Ticket ng barko sir, wala pa. Oh, dito po. Diyan sa kulay blue sir. Okay. Sir, pagkakuha niyo yung ticket, tambay kayo din. Okay, okay. Okay ka na sa ticket, kuya? Magkano yung ticket mo? 1-4. 1.4. Okay na ang ticket. 1.470. Hindi sila sa CC nagbe-base ano. Basta motorcycle is motorcycle. Starlight Ferries. I think same na ferry na naman yung masasakyan namin. Yung Maginaw na naman yata. So mabilis lang daw ito. Mula dito sa Calapan hanggang Batangas na to no. Diretso na. Let's see. So ito yung harapan ng barge. Same dito sa Starlight Ferries, aircon yung loob ito, aircon na bed, hindi aircon na upuan ano. Nasa baba yung aircon na upuan. So maganda dito, makakatulog tayo kahit 1-2 oras. Mabilis lang daw biyahe nito. Ayan ang port, oh, kaganda oh. So huling checkpoint, huling Roro checkpoint na tayo sa Batangas. At parang bigla ako lumakas ano kasi uwing-uwi na din talaga ako. So pasensya na, wala akong naipakita sa inyo dito sa Mindoro kasi gabi madali lang naman bumalik at ngayon alam ko na. So bago ko tapusin itong vlog, maraming salamat sa Corsa Motorcycle Tires Philippines, Jabber Motoco, Showwolf Imprint Customs, Hella Engine Oil, Elic Brakes at sa Scramble Marketing. Alright, good morning Batangas. Alright, last checkpoint. Kanan. Thank you. Oh my gosh, back in Luzon. Woo! Sa wakas, huling picture na lang dito sa Batangas Port. Tapos na tayo guys. Oh my gosh. Port of Batangas. This is it guys. Tapos na natin ang Philippine Loop Adventure Tour.
8 checkpoints, 12 Roro points. At ito na yung pinakahuli, Port of Batangas. Sheesh! Sobrang nakaka-excite ang pag-uwi. Maraming salamat sa solid na alaala, no? Nabigay sa atin ng Visayas at Mindanao at ng Philippine Loop Adventure Tour na to. At syempre, hindi dyan natatapos ang ating paglalakbay dahil ang tunay na finish line Hi! Helicopter? Hey! Hi!